Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon, at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri at pinasasalamatan natin ng Diyos sa biyayang ito ng ating pagtitipon dito sa pambansang dambana ng Itim na Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa, lalo tigit ang ating ebanghelyo, ay nagdadala sa atin sa isang katangi-tanging katotohanan na dapat nating tingnan sa ating buhay. At ito ay walang iba kundi ang katotohanan na ang bawat isa sa atin ay nararapat na matutong makinig, sumunod, umunawa at magpahalaga sa mga bagay na ipinag-aanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isa po sa mga katotohanan sa ating buhay ay ang katotohanan ng ating pagkatao. At anong klaseng pagkatao ang tinataglay natin? Ito po ay ang pagiging mabuting tao. At kalaki po ng katotohanan ito ay ang palagian nating dapat na pag-iisip ng mabuti, paggawa ng mabuti, at paghahangad ng mabuti. Mga bagay na dapat nating palagiang isinasaalang-alang sa ating buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa maraming mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran at sa maraming paanyaya sa kasalukuyan, hindi natin maikakaila na taglay ng kahinaan ng buhay ng isang tao kung minsan ay may mga pagkakataon na nalilimutan niya ang katotohanan na ito. Dahil sa maraming kaabalahan, dahil sa maraming mga bagay na inaalala sa buhay, problema, pagsubok, mga suliranin, at mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kaya kung minsan, kahit na mayroong paanyaya ang Diyos sa kanya, hindi niya ito magawang makita at maunawaan. Tatandaan po natin, mga minamahal na kapatid kay Kristo, na ang nagdadala sa atin para makalimutan ang mga bagay na mabuti
ay ang mga bagay na nagdadala din sa atin patungo sa mga pagkakataon na tayo ay mapaalipin sa kasalukuyang mundo. Huwag nating hahayaan na maging manhid tayo sa katotohanan na mayroong bagay na nais ng Diyos para sa atin. May mga taong hindi magawang tumingin sa mga bagay na tama at mabuti, pero ang linaw-linaw ng mata sa mga bagay na masama. May mga tao na hindi magawang makadama ng pangangailangan ng ibang tao dahil ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili at nakakalimutan ng katotohanan na may mga taong dapat na pagpahayagan ng pag-ibig at pagmamahal. Yung bang matuto tayo na basahin, saan ba tayo inaanyayahan ng Diyos sa kasalukuyan? At bakit may mga tao na nagagawang magbaliwala sa kanilang bahagi para sa ikabubuti ng mga taong nasa kanyang kapaligiran? Ito ay dahil nalilimutan din ng mga taong ito ang magmahal. Manhid ang taong hindi nagmamahal. Walang pakiramdam ang taong hindi nagmamahal. Kaya upang makita at maunawaan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, marapat lamang na matuto tayong buhayin at pag-alabi ng ating puso bilang taong gumagawa ng mabuti at nag-iisip ng mabuti. Ang dami pong nangyayari sa kapaligiran natin. Ang dami po nating hinaharap na mga isyong panlipunan. Ang dami po nating napapakinggan, nasasaksihan, napapanood. At alam po natin ang lahat ng ito ay nagdudulot ng epekto sa atin sa kasalukuyan. Pero ano ang higit nating pinakikinggan? Ano ang higit nating pinanghahawakan? Tayo ba'y nagpapaalipin sa mga maling impluensya at paniniwala? O nagagawa nating panghawakan ang ating pananampalataya sa Diyos na walang sawang kumikilos at nag-aalalay sa atin patungo sa isang buhay na maayos at payapa? Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang buhay natin ay laging nakaugnay sa Diyos. Kaya nga po tayo natitipon ngayon sa dambanang ito ng itim na Nazareno, sapagkat alam natin nakauugnay tayo sa Kanya at siya rin sa atin. Ang tumingin sa isang imahen ng Panginoong Hesus na may pasang krus ay ang pagmumulat sa ating kamalayan at ang paghahangad ng Diyos na ipaunawa at ipabatid sa bawat isa sa atin na sa mga sandali ng hirap at pagsubok sa buhay, sa sandali ng mga hamon at problema sa buhay, sa mga pagkakataon na ang daming paanyaya ng mundo, sa mga pagkakataon na tayo'y litong-lito, sa mga pagkakataon na nakadarama tayo ng panghihina ng ating mga puso at kalooban, mayroong Jesus na naghahangad ng isang maayos na patunguhan ng ating buhay. Ipinapakita ni Jesus na nariyan siya, hindi lamang sa mga sandali ng ating kalakasan, hindi lamang sa mga sandali ng mga tagumpay ng ating buhay, hindi lamang sa mga sandali na parang ang lahat ay okay, maayos at maalwan, kundi lalo tigit nariyan siya sa mga sandali na tayo ay hinahamon sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang araw-araw nating buhay ay dapat na pagsaksi kay Jesus. Ang bawat buhay na kaloob ng Diyos sa atin ay nakatadhana upang makipagtagpo sa Kanya. Huwag po sana ninyong hahayaan na nagtatapos ang inyong maghapon na hindi ninyo nakatagpo si Jesus sa inyong buhay. Dahil imposible pong wala siya.
imposible pong hindi nyo siya nakatagpo at imposible pong hindi nyo siya naramdaman sapagkat ang bawat araw ay hangarin ng Panginoon, hangarin ng Diyos upang sa gayoy madama natin ang tunay na kahulugan at saysay ng ating buhay. Huwag tayong magbingi-bingihan, huwag tayong magbulag-bulagan, huwag tayong magbaliwala, sapagkat may mabuting paanyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa inyo pong mga deboto ng Itim na Nazareno, na malimit na pumupunta sa bahay dalanginan na ito, sa dambanang ito, palagian niyo siyang tagpuin sa inyong mga puso. Nais ng Diyos, nais ng Panginoong Hesus, na samahan ang bawat isa sa atin. Dulutan ng mga biyaya at pagpapala. Nang sa gayoy huwag tayong sumuko sa buhay, bagkus ay maging matatag tayo sa ating buhay na walang ibang pinanghahawakan, kundi ang Diyos lamang. Ito ang buhay na dapat nating pagsikapan. Huwag nating isipin na pag gumagawa tayo ng mabuti, kakaiba tayo. Hindi tayo kakaiba. Ang paggawa natin ng mabuti ay ang tunay at natural sa atin. Hindi tao ang gumagawa ng mga bagay na masama. Nasasabi nating tao tayo kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Ituon sana natin ang pansin natin sa kabutihan at hindi sa kasamaan. At upang lagi natin itong makita, lagi natin itong magawa, at lagi natin itong maisakatuparan, sumaksi tayo kay Jesus, makinig tayo kay Jesus, at isabuhay natin ang paanyaya sa atin ng Panginoong Jesus. Amen.